Nagsisimula ang pelikula sa tatlong gangster courier na may misyong maghatid ng mga ilegal na baril mula sa China patungong Korea. Nabalitaan ng pulisya ng China ang kaina-hinalang paghahatid na ito at agad na kumilos upang itigil ito. Gayunpaman, ang mga mensaherong ito ay hindi ang tipo ng taong tahimik na sumusuko. Matapat, walang awa, at napakahusay. Binubura nila ang lahat ng balakid sa kanilang dinaraanan, kasama na ang mga opisyal na nagtatangkang pigilan sila. Ang insidente ay nagdulot ng malaking pinsala sa pananalapi at nag-iwan ng tambak ng mga patay na pulis. Matapang at medyo malamig ang kanilang solusyon. Nagpasya silang magpadala ng isang babaeng trainee, isang dalagang nagsasanay pa rin at hindi pa opisyal na kinikilala bilang isang opisyal. Simple at brutal ang loika. Kung mabaigaw siya, maaaring magpanggap ang China na wala itong ideya kung sino siya. Kung magtagumpay siya, ititigil nila ang isang malaking pipeline ng armas. Isang mapanganib na trabaho para sa isang taong hindi naman talaga magtatagumpay. Sa Korea si Suhan na tahimik na pumapasok sa isang gusali gamit ang bintana. Kasabay nito, dumating ang isang babaeng pulis na nagngangalang Jiyeon para ibalik ang perang hiniram nito sa kanya. Dating matalik na kaibigan ni Suhan ang kanyang yumaong asawa, kaya may kasaysayan silang dalawa. Si Suhan, na umakto na parang lalaking lumalangoy sa pera, ay tumangging ibalik ang pera. Nagkukunwari siyang sobra na ang mayroon siya at hindi niya ito kailangan. Kahit na ang realidad ay napakalayo sa inaakala niya, lalong lumala ang sitwasyon para sa kanya nang biglang sumulpat ang may-ari ng gusali at galit na galit dahil matagal nang hindi nagbabayad ng upa si Suhan. Patuloy pa rin sa pagkukunwaring mayaman, iginiit ni Suhan na naipadala na niya ang pera, gayong ang totoo ay wala pa siyang naipadala kahit isang barya. Samantala, sa isang maliit na restaurant sa Korea, isang kapitan ng pulisya na nagngangalang John Hoon ang nakilala ang agent ng mga Chino na nagsasanay. Binigyan siya ng peking pagkakakilanlan at isang Korean name na Dahi. Malinaw ang kanyang misyon. Kailangan niyang tugisin kung sino man ang nagpupuslit ng mga ilegal na baril sa Korea at alamin kung sino ang bumibili ng mga ito sa panig ng Korea. Ipinaliwanag ni John Hoon na ito ay isang hindi sinusuportahang solo operation. Kung may mangyaring hindi maganda, walang opisyal na suporta at ang buhay ni Dahi ay nakataya. Gayunpaman, nakokonsensya pa rin si John Hoon sa pagpapadala niya ng isang baguhan sa isang mapanganib na misyon ng mag-isa. Kaya, nang hindi nalalaman ng publiko, nakipag-ugnayan siya sa isa pang agent na nagngangalang Giro at palihim na hiniling dito na suportahan si Dahi. Umayag si Giro na tumulong. Si Giro, na marunong maglibot sa Korea, ay nagtungo upang kumuha ng himpilan ng mga operasyon. Sa huli, inuupahan niya ang mismong gusaling ginagamit ni Suhan. Ang lugar na iyon ang magiging punong himpilan ng koponan ni Dahi at Giro. Ang nakakatawa ay nangungupahan lamang si Suhan doon, ngunit buong tapang niya itong pinapaupo sa iba na parang siya ang may-ari ng lugar. Para kumita ng perang iyon, handa pang ang matulog sa kalye si Suhan ng isang buwan. Nabunyag na inupahan niya ang gusaling ito noong una para patakbuhin ang sarili niyang maliit na pribadong ahensya, na humahawak ng mga kasong tulad ng paghuli sa mga taong hindi naka-empleyo, pagsisiyasat sa mga nagtataksil na asawa, at iba pang maliliit na investigasyon. Sa madaling salita, hindi siya isang kaakit-akit na detective, isa lamang siyang desperado na may murang opisina, may talento sa pagsisinungaling, at palaging nangangailangan ng pera. Paglabas ni Agent Giro ng gusali, bigla niyang nakita ang isang stroller ng sanggol na gumugulong papunta sa kalye. Walang pagdadalawang isip, at nagmadali para iligtas ito. Naghiyawan ang mga tao, pumalakpak, at sa maikling sandali, pakiramdam niya ay siya ang pangunahing tauhan ng isang pelikulang aksyon. Isang dumaang sasakyan ang bumangga sa kanya, dahilan para agad siyang madala sa hospital. Ang pinakamasama, ang stroller na pinaghirapan niya ay hindi totoong sanggol, isa lang stuffed toy na aso. Kinabukasan, tumungo si Dahi sa gusali ni Suhan. Dumating siya dala ang lahat ng alam niya mula kay Kapitan John Hoon at inakala niyang ang lalaking nakilala niya, si Suhan, ang itinalaga niyang support agent. Sinimulan niyang ibahagi ang mga lihim na detalye tungkol sa misyon, kabilang ang kanilang layunin na subaybayan ang mga ilegal na supplier at mamimili ng baril na nag-ooperate sa Korea. Si Suhan, na lubos na nalilito noong una, ay walang ideya kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ngunit nang mapansin niya ang malaking tumpok ng pera sa kamay nito, isang mahiwagang bagay ang nangyari. Nawala ang kalituhan at agad siyang tumango na parang matagal na niyang alam ang misyon. Sa isang maayos na galaw, nagkunwari siyang siya nga ang taong hinahanap niya. Ipinagpatuloy ni Dahi ang kanyang briefing, kahit hindi siya kumbinsido na ligtas ang lugar. Wala nang mas mainam na pagpipilian, kaya nagsimula siyang magsulat ng mga pangalan at target sa isang whiteboard. Nang sandaling iyon, biglang nagwala ang may-ari ng gusali dahil sa hindi nabayarang upa. Mabilis na nag-abot si Suhan ng pera para sa susunod na buwan gamit ang perang ibinigay sa kanya ni Dahi. Sa ngayon, mas mukhang hindi na siya espiya kundi isa na siyang profesional na manloloko na gagawin ang lahat para sa pera. Umusad si Dahi at sinusubukang mag-focus muli sa misyon nang may pumasok na bagong problema. Isang matamis na matandang babae ang humiling kay Suhan na tumulong sa paghahanap ng nawawala niyang aso. Noong una ay tinanggihan siya ni Suhan, at sinabihan itong pumunta sa isang pet detective. Pero nang casual niyang binanggit ang gantimpala, isang gintong baras na hugis baboy, agad na nag-iba ang tono ni Suhan at tinanggap ang kaso.
Nauubusan na siya ng pasensya. Ibinalik niya ang usapan sa operasyon. At dito nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Casual na inilista ni Suhan ang mga pangalan ng iba't ibang armas at wastong itinuro na hindi siya mula sa pulisya, kundi mula sa Ministry of Defense. Maaaring isa siyang payaso, ngunit malinaw na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapalam niya. Gayunpaman, pareho pa rin silang tahimik na nagdududa sa kakayahan ng isa't isa. Kalaunan, lumitaw ang una nilang pangunahing sospek, isang lalaking nagngangalang Dongsik. Batay sa impormasyon ni Dahi, natuntun nila siya sa isang tango dance studio. Simple lang ang plano pero nakakatawa. Sasayaw si Dahi kay Dongsik at aagawin ang telepono nito habang kakopyahin ni Suhan ang data. Bago sila maghiwalay, ipinaalala ni Suhan sa kanya na magsuot ng tango dress, kahit na ito ay isang sesyon lamang ng pagsasanay. Kinabukasan, dumating si Dahi sa practice ng tango, suot ang isang buong dramatikong ballroom gown habang ang lahat ay nakabihis. Maya-maya pa, pumasok ang kanilang pakay, si Dongsik. Agad na gumawa ng eksena si Dahi para iwanan ang kanyang kasalukuyang karelasyon at ipares ang sarili dito. Gumagalaw siya ng may kumpiyansa at kasanayan. Sa isang maayos na galaw, itinaas niya ang telepono ni Dongsik at isinilid sa bulsa ni Suhan nang hindi niya napapansin. Nagmadaling pumunta sa banyo si Suhan para kunin ang data, para lang matuklasan ang isang problema. Luma na ang telepono, hindi makaluma sa astig at retrong paraan, mas parang isang bagay na huling nakita sa isang museo. Ang tanging na-access niya ay isang kahinahinalang text message kung saan pinagbabantaan ni Dongsik ang isang taong nagngangalang Jihan. Dahil walang magagamit na data, bumalik si Suhan sa dance floor para ibalik ang telepono. Ang problema, si Dongsik ay tuluyang nawawala sa ritmo at ang patuloy niyang paggalaw ng balakang ay nagpaparamdam na parang nagpapakalat ng bomba sa isang roller coaster ang pag-slide ng telepono pabalik. Casual niyang natambo si Dongsik. Nahulog ang telepono at kasabay nito ay tumunog ito. Lumabas si Dongsik para sagutin ang tawag. Sa mismong sandaling iyon, isang misteryosong lalaki ang lumitaw at nagturok ng kung ano sa leeg ni Dongsik. Natambo si Dongsik at namatay agad. Sina Dahi at Suhan ay dinala ng mga pulis para sa pagtatanong. Wala silang ebidensya laban sa kanila, kaya pinalaya sila ng mga opisyal. Gayunpaman, may masamang kutob pa rin ang hepe ng pulisya at inutusan ang kanyang pangkat na bantayan ang kahinahinalang magkapatid. Habang pabalik, galit na galit si Dahi. Pinagalitan niya si Suhan dahil sa hindi pagkuha ng anumang kapaki-pakinabang na datos. Iniulat niya ang isang sitwasyon kay Kapitan Jonhon at nagreklamo na ang kanyang kasamahan sa koponan ay malinaw na hindi isang agent. Kakaiba, sa halip na mag-alala, pinuri ng kapitan si Suhan. Kung kaya niyang lokohin ang isang tunay na sinanay na agent, marahil ay magaling talaga siya rito. Samantala, ang tunay na agent ng suporta, si Giro, ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa punong tanggapan dahil wala itong malay sa kama sa ospital matapos ang aksidente sa stroller. Nalilito ang mga staff dahil walang ID ang wallet niya at walang mensahe, contacts, at halos walang patunay. Kinabukasan, nagbahagi si Dahi ng bagong impormasyon. Ang pinuno ng rodeo gang ay binaril at namatay noong nakaraang gabi at naniniwala siyang kumakalat na ngayon ang mga ilegal na baril sa buong Korea. Kailangan niya ng mga lead at muli, si Suhan ay talagang walang silbi. Sinasabi niyang may mga kakilala siya pero kung magbabayad lang siya. Casual siyang humihingi ng 2 milyon para ibayad sa isang impormante. Manghuhula pala ang impormanteng iyon, hindi hacker, hindi kriminal na tagaloob, isang manghuhula. Hindi nakakagulat, wala siyang alam. Nang iabot ni Suhan ang pera, agad niyang napagtanto na kulang ito ng 50,000. Nahihiya si Dihi na nilustay niya ang pondo ng gobyerno na parang isang tiwaling game show host. Pagkatapos, sa pinakakakaibang pangyayari sa kasaysayan, nang mahawakan ng manghuhula ang pera, bigla niyang sinabing alam niya ang lahat at itinuro sila sa grupo ng mga magnanakaw. Bilang pangwakas na pasasalamat, hinainan niya sila ng mango juice. Sa kasamaang palad, matagal nang nag-expire ang juice. Alam na alam ni Suhan kung gaano kadelikado ang grupo ng mga taong gumagamit ng palakol at ayaw niyang mapabilang dito. Habang papunta roon, sinubukan niyang takutin si Dahi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung gaano sila katakot at kung paanong isang bihasang mandirigma lamang ang makakaligtas sa kanila. Nakinig sandali si Dahi, pagkatapos ay tumugon sa pinakamabisang paraan na posible. Sinuntok niya ito ng napakalakas kaya damyugo ang ilong nito. Kahit papaano ay mas mahalaga iyon kaysa sa anumang argumento. Nang sa wakas ay makarating sila sa punong himpilan ng gang, nagkunwari silang mga pulis doon para magsagawa ng pag-aresto. Siyempre, nagawa ni Suhan na gawing sakuna ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng maling posas. Sa halip na karaniwang mga posas ng pulis, nagsusuot siya ng isang pares na para sa ibang-iba na uri ng aktibidad. Hindi eksakto ang taktika ng pananakot na kanilang ginagamit. Bago pa lumala ang kahihiyan, sumiklab na ang kabuluhan. Isang mahiwagang grupo ang sumugod sa gusali at nagpaputok. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng miyembro ng Axe Gang, kasama na ang kanilang amo, ay patay na. Naipit pa nga si Suhan sa putok ng baril, bagaman kadalasan ay dahil sa takot, hindi dahil sa kabayanihan. Nang tumigil ang pamamaril, napansin ni Dahi ang dugo sa damit ng pinuno ng gang at siya'y nataranta, sa pag-aakalang si Suhan ang bumaril sa kanya. Nagkunwaring traumado si Suhan. Pero ang totoo ay hindi naman gaanong madrama.
Ang dugo ay galing sa suntok ni Dahi kanina. Pagbalik sa kotse, tinanong ni Dahi kung may kilala si Suhan na hacker na maaaring mag-unlock ng telepono ng yumaong pinuno ng gang. Agad na tumanggi si Suhan na ituloy ang misyon. Masyadong delikado at gusto na niyang lumabas. Agad itong nagbago ng alukan siya ni Dahi ng karagdagang 10 milyon kung matatapos niya ang trabaho. Nagmakaawa rin siya sa kanya na itigil na ang pagnanakaw ng pera habang nasa misyon dahil nakakahiya iyon. Dahil sa kasakiman at pagmamataas, isinama siya ni Suhan upang makilala ang kaibigan nitong hacker. Iniabot niya ang isang tumpok ng pera at buong tapang na sinabihan ang hacker na huwag itong bilangin dahil matagal na silang magkaibigan. Tumugon ang hacker sa pamamagitan ng pagbunot ng isang kagamitan sa konstruksyon na ginagamit sa pagsukat ng pera at nagsimulang magbilang pa rin. Tama nga, nakatipid pa si Suhan ng 50,000. Sa sobrang hiya ni Dahi ay hindi na niya kinwestiyon kung bakit siya nakikipagtrabaho sa lalaking ito. Kalaunan ay nagawa ng hacker na makuha ang data mula sa telepono. May bagong pangalan na lumalabas, si Yang Ho. Binigyan sila ng hacker ng address at agad silang umalis. Sa daan, dumarating ang karma. Sa wakas ay gumana na rin ang expired na mango juice na ininom ni Dahi kanina. Mula sa isang kumpiyansang agent, naging panikong naghahanap siya ng banyo sa loob lamang ng ilang segundo. Pagdating nila sa bahay ni Yang Ho, pumasok agad ito at dumiretso sa pinakamalapit na palikuran. Sa labas, naghihintay si Suhan na may takip ang mga tainga dahil imposibleng baliwalain ang sitwasyon sa likod ng pinto. Habang nararanasan ni Dahi ang pinakamasamang sandali ng kanyang buhay, binisita ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen ng Axe Gang at sinuri ito. Napagtanto nilang naroon sina Dahi at Suhan bago ang masaker. Nang makabawi si Dahi mula sa kanyang problema sa banyo, ipinagpatuloy niya ang paghahalugog sa bahay at aksidenteng nakatuklas ng isang nakakabahalang bagay. Sa loob ng bathtub ay nakahiga ang katawan ni Yang Ho. Walang senyales ng pag-aaway, walang kaguluhan, walang anumang bagay na mukhang away. Alam na alam ng kung sino man ang pumatay sa kanya kung ano ang kanilang ginagawa. Malamang na siya rin ang taong pumatay kay Dong Sik kanina. Si Dahi, sinusuri ang pinangyarihan, pinag-uugnay ang mga clue, at sinusubukang manatiling nakatutok. Samantala, si Suhan ay nakatuon sa ibang bagay. 3 araw nang patay si Yung Ho. Naiinis si Dahi. Gamaan ang loob ni Suhan at ang mga manunood ay nasa pagitan ng takot at tawa. Patuloy silang naghahanap ng ebidensya at nakatuklas ng bagong lead. Muling lumitaw ang pangalang Jihan. Ang parehong taong pinagbantaan ni Dong Sik sa lumang mensahe sa telepono. Nalaman nila na si Jihan ay mag-host ng isang kaganapan sa isang hotel sa loob ng 2 araw, kaya naman ibinibigay nila ang kanilang susunod na target at lokasyon. Bago umalis, iniulat muna nila ang bangkay sa pulisya. Sa kasamaang palad, naiwan ni Suhan ang kanyang SIM card, ibig sabihin ay metaphorical na makikita ang kanilang mga fingerprint kung saan-saan. At isa pa, mukhang nagkasala sila. Sa puntong ito, nagiging kainahinala na ang mga pulis ng Korea. Patuloy na sumusulpot sina Dahi at Suhan sa mga eksena ng pagpatay na parang mga hindi imbitadong VIP guest. Natuklasan din ng mga awtoridad ang tunay na kalagayan ni Dahi. Siya ay isang baguhang agent ng China na hindi opisyal. Kung may magkamali, itatanggi ng China ang lahat at sisisihin ang Korea. Kung tungkol naman kay Suhan, wala pang sino man sa mga tagapagpatupad ng batas ang nakarinig tungkol sa kanya. Sinubukan pa nga siyang sinyasan ng undercover Korean agent kanina, pero hindi niya naintindihan ang lahat, kaya kinumpirma niyang hindi talaga siya bahagi ng kahit anong opisyal na ahensya. Sa gitna ng kaguluhang ito, naglaan ng oras si Suhan para sa isang personal na bagay. Binisita niya si Do-ho, ang anak ni Jiyon, ang pulis kanina. Pero pinigilan siya ni Jiyon. Ayaw niyang malapit si Suhan sa bata. Ilang taon na ang nakalilipas, iniwan ni Suhan ang ama ni Do-ho habang nasa isang misyon, at ang guilt ay patuloy na bumabagabag sa kanya mula noon. Nang gabing iyon, dumalo sina Suhan at Dahi sa selebrasyon ng hotel ni Jihan. Buong pagmamalaking nagbihis si Suhan para lang mapagtanto na ang kanyang kasuotan ay kapareho ng mantle. Nagsimulang magtrabaho si Dahi, nang may kagandahan, dumaan sa karamihan at naglagay ng audio bug sa kwelyo. Nang tila kontrolado na ang lahat, biglang pumasok ang pangalawang pinuno ng Axe Gang at inatake si Jiyon. Naniniwala ang gang na si Jiyon ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang amo, at mabilis na naging tensyonado ang sitwasyon. Nagtalo si Jihoon na ang tunay na utak ay ang Fat Clan, na pinaglalaban ang magkabilang panig para magpasiklab ng digmaan. May katuturan ang paliwanag niya, at sa loob ng ilang segundo, nagbago ang paligid. Sa halip na lumaban, pumayag ang Axe Gang na bumili ng 100 ilegal na baril mula kay Jihoon para lipulin ang kanilang bagong kaaway. Biglang nakilala ng isa sa mga tauhan ni Jihoon sina Suhan at Dahi. Naaalala niya ang nakita niya sila sa massacre ng Axe Gang kanina. Ang di sinasadyang alaalang iyon ang nagdurugtong sa bawat maluwag na hibla. Ngayon napagtanto ng lahat sa silid na ang Rodeo Clan ang nag-oorganisa ng kaguluhan para magpasiklab ng digmaan ng mga gang at si Jihoon ang nagsusuplay ng mga armas. Mabilis na gumanti si Dahi at hinayla palayo si Suhan, ngunit hindi sila nakalayo. Pinalibutan sila ng mga miyembro ng mafia at ang sumunod ay isang magulong labanan na nagtapos sa kanilang dalawa na nahuli.
Sinimulan sila ni Jihan na tanungin, at dito na umiral ang likas na hilig ni Suhan na mabuhay sa pinaka-hindi kapani-pani walang paraan ng kabayanihan. Walang pag-aalinlangan, ibinunyag niya ang bawat detalye tungkol sa kanilang misyon at agad na sinisi si Dahi sa lahat. Ibinibili pa niya ang kanyang kalayaan kapalit ng kooperasyon. Pumayag si Jion, ngunit binigyan si Suhan ng isang kondisyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay sa pulis na nagbabantay sa kalapit na himpilan ng seguridad. Natarante si Suhan nang mapagtanto niyang ang opisyal ay si John Han, ang balo ng dating kasamahan niya sa koponan. Sa halip na sundin ang utos, itinutok niya ang baril sa mga tauhan ni Jihan at lumaban upang makatakas mula sa pinangyarihan. Gumagalaw siya na parang isang taong sinanay, isang taong may karanasan. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Hindi ganyan ang ugali ng isang baguhan. Ito ay tanda ng isang nakaraan na matagal na niyang itinatago. Nang mapagtanto na nasa panganib pa rin si Dahi, nagmamadaling bumalik si Suhan sa hotel para iligtas ito. Pero bago pa siya makalayo, nahuli na siya ng mga pulis at dinakip. Sa panahon ng interogasyon, iginiit niyang nakikipagtulungan siya sa pulisya ng Korea upang matigil ang pagpupuslit ng armas. Hagalpak ng tawa ang mga opisyal, inakala nilang naghihinala lang siya. Sinabihan pa nga siya ng hepe ng pulisya na tawagan ang umano'y kasama niya. Nang sagutin ni Dahi ang telepono, nagkunwari siyang normal ang lahat, ngunit matalinong nagpadala ng mga nakakod na mensahe tungkol sa kanyang lokasyon gamit ang mga pangalan ng pagkain. Ilang sandali pa, isang mataas na opisyal ng Korea ang nagmamadaling ibunyag ang katotohanan. Hindi taga-Korea si Dahi. Isa siyang agent ng China na hindi opisyal na nagpapatakbo. Kung mamamatay siya, itatanggi ng China ang lahat at si Suhan, ayon sa lie detector, ay nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, naghahanda pa rin silang harapin siya na parang isang kriminal. Doon nalaman ni Suhan ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Walang plano ang mga awtoridad na iligtas si Dahi. Hinahayaan nilang makapasok ang mga ilegal na armas sa bansa at balak nila itong iwan. May kung anong pumutok sa loob ni Suhan. Sa wakas ay nawala na rin ang loko-lokong manloloko. Sa kanyang pwesto ay nakatayo ang dating lalaking siya. Isang dating miyembro ng Elite 707 Special Forces, isang commander sa malapitang labanan na sinanay upang paksain ang mga banta ng may katumpakan. Isang taong pinalaya matapos sumuwi sa mga utos habang nasa isang kalunos-lunos na misyon. Bigla, nagkakaroon ng katuturan ang lahat. Sinusubukan niyang bayaran ang pagpapagamot ng anak ng kanyang kasamahan sa koponan na nasawi. Dahil sa panghihinayang at determinasyon, bumalik sa pagkilos si Suhan at nagtungo upang iligtas si Dahi. Samantala, pabalik sa punong himpilan ng mga Axgang, ipinaliwanag ni Ji-hoon ang kanyang malaking plano kay Dahi, at buong pagmamalaking ibinahagi ang kanyang mga motibo sa likod ng ilegal na kalakalan ng armas. Habang nagsasalita siya, dumating ang grupo ng mga gumagamit ng palakol upang bumili ng mga armas at subukan ang mga ito. Casual silang iginiya ni Ji-hoon pataas at iminungkahing subukan nila ang mga baril kay Dahi. Naunang nakarating si Suhan sa taguan at palihim na pumasok sa loob para palayain si Dahi. Nang makita niya itong dumating ng mag-isa, sa kanya napagtanto ang katotohanan. Hindi talaga ahente ng Korea ang lalaking ito. Pero sa kabila ng lahat, bumalik siya para sa kanya kahit alam niyang maaari siyang mamatay. Kahit sandali lang, nakakaantig talaga. Pagkatapos ay sinira ni Suhan ang sandali sa pamamagitan ng pagmamalaking pagsasabing bumalik lang siya dahil nangako ito sa kanya ng 10 milyon sa isang pag-ibig. Bago pa sila makapagtalo, biglang pumasok ang mga piling mandirigma ng angkan ng rodeo. Sa pagkakataong ito, hindi na natisod o natarante si Suhan. Gumagalaw siya ng may katumpakan at kumpiyansa. Isa-isa, sinugod siya ng mga bihasang miyembro ng gang gamit ang mga kutsilyo, at natutamba niya ang mga ito na parang nananakit siya ng mga langaw. Minsan, sinabihan pa niya si Dahi na manood na lang, na para bang isa itong uri ng live-action tutorial. Ang ingay ay nakakaakit ng mas maraming kalaban. Pumasok sa laban ang kanang kamay ni Jion, galit na galit matapos makitang natamba ang kanyang pinakamalakas na mandirigma. Di nagtagal, sina Suhan at Dahi ay sabay na nakikipaglaban sa angkan ng rodeo at sa mga labi ng Axgang. Mukhang imposible ang sitwasyon. Tapos, nag-vibrate ang telepono ni Suhan. Ito ay isang text message mula sa pulisya na nagsasabing natagpuan na ang nawawalang aso kanina. Sa gitna ng kaguluhan, dugo, at mga bala, tumawa si Suhan na parang nanalo lang sa loto. Basta pera ang pinag-uusapan, wala nang ibang mahalaga sa kanya. Nahihirapan si Dahi na harapin ang mga miyembro ng Axgang na armado ng kanilang mga bagong pistola. Samantala, si Suhan ay patuloy na nagpapalit ng posisyon, nananatiling hindi nakikita sa pagitan ng mga pag-atake at nakikipaglaban gamit ang husay ng isang taong nagsanay ng maraming taon. Hindi lang siya basta magaling. Mapanganib pa nga ang galing niya. Kalaunan, nasangkot si Dahi sa isang one-on-one na laban sa deputy leader ng Axgangs. Kasabay nito, makakaharap ni Suhan ang isa pang magaling na rodeo fighter. Matapos siyang talunin, hinarap sila ng huling mataas na ranggong miyembro ng rodeo. Magalang na humihingi ang lalaking ito ng isang tunggalian gamit ang kutsilyo. Sa kasamaang palad, hindi naintindihan ni Suhan ang kahilingan. Sa pag-aakalang pinagbabantaan siya ng kalaban, binaril niya agad ang lalaki. Isang putok, katapusan na ng tunggalian. Katawa-tawa ang buong eksena pero epektibo. Sa wakas,
Ang rodeo boss na lang ang natitira. Sinusubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa at inalok pa niya kina Suhan at Dahi ang anumang gusto nila kung hahayaan nila siyang ituloy ang kanyang plano. Ngunit hindi nagtagal ang negosasyon at di nagtagal ay napunta siya at ang natitirang mga miyembro ng gang sa bilangguan. Dinakip din si Suhan. Gayunpaman, dahil ang kanyang magulong pagtutulungan sa isang agent ng China ay hindi inaasahang nagpalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Inalok siya ng pulisya ng Korea ng posisyon upang opisyal na sumali sa puwersa. Noong una, tumanggi siya at sinabing mas gugustuhin pa niyang manatili sa kulungan kaysa magtrabaho muli sa isang institusyon. Ilang segundo lang ang itatagal niyan. Sa sandaling mabanggit ang pera, agad siyang lumipat ng panig at tinanggap ang trabaho. Ganoon na lang, malaya siyang makakalakad. At ngayon, may katuturan na ang lahat. Ang kanyang pagkahumaling sa pera, ang kanyang desperado na, saloobin, at ang kanyang patuloy na pagpupursigi. Matagal na niyang sinusubukang bayaran ang operasyon ng anak ng kanyang kasamahan na namatay, umaasang makakabawi sa pagkakasala ng pag-iwan sa kanyang kaibigan noon. Pagkaraan ng ilang panahon, tahimik na nakipagpulong si Kapitan John Han sa mga opisyal ng Korea upang planuhin ang susunod na yugto ng mga operasyon. Isang bagong magkasanib na misyon ang pinahintulutan at muli, si Dahi ang itinalaga rito. Ang hindi niya inaasahan ay ang pinakamalaking sorpresa sa lahat. Opisyal nang nakikipagtulungan si Suhan sa pulisya. Hindi bilang isang sospek, kundi bilang isang aktwal na operatiba. At ang mas malala pa, kailangan niya ulit itong makatrabaho. Kakasimula pa lang ng misyon, at pinagsisisihan na niya ang mga pinili niyang karera. Ang kanilang bagong gawain ay, hanapin ang isang agent na kilala lamang bilang Wei Huan. Lumalabas na si Giwan pala ang parehong matandang babae na nawalan ng aso sa unang bahagi ng kwento. Mayroon siyang kakaibang libangan. Sa halip na itago ang kanyang operational data sa isang normal na lugar, tulad ng hard drive o isang secure na server, iniimbak niya ito sa loob ng mga gold bar. Ang bawat microchip ay nakatago sa loob ng solidong ginto. Dapat sana'y ibibigay niya ang gintong iyon kay Agent Giro, ngunit may nangyaring mali. Hindi makontak sina Giro at lalong lumalala ang sitwasyon. Naibenta na ang gintong naglalaman ng lahat ng classified data na iyon. Hindi nakapagsalita si Dahi. Hindi pa nga nagsisimula ang misyon. Sinira na ni Suhan ang mga ebidensya. Sinimulan nilang dalawa ang pagsubaybay sa nawawalang datos, at muling nagdala si Suhan ng kaguluhan na nagbabalat kayo bilang pagkamalikhain. Iginiit niya na nananamit sila na parang mayayamang pasahero ng cruise ship para sa mga palihim na trabaho. Sa kanyang imahinasyon, ang misyon ay may kinalaman sa isang napakalaking mamahaling barko. Sa katotohanan, sumakay sila sa isang maliit na bangka na tila inuupahan ang sarili nitong kalungkutan mula sa daungan. Ginugol ni Dahi ang buong biyahe sa pagpipigil sa sarili na itapon si Suhan sa dagat. Samantala, pabalik sa ospital, sa wakas ay nagising si Agent Giro. Nakaligtas siya sa pagkabangga ng kotse, pagkatapos ay sa isa pang kotse, at isang misyong hindi naman niya talaga nasimulan. Habang sinusubukan niyang umalis, dumating si Agent Giro at malakas na inangkin na asawa niya ito. Agad itong humahantong sa kaguluhan. Nataranta ang mga kawani, tumunog ang mga alarma, at sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Giro. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.